Katulad nito, mga kababayan, katulad nitong isang vlogger. Kita nyo ha, isang vlogger na tawagin nating si Mandarahog. No, si Mandarahog, isang matabang vlogger. Gumagawa ng kwento sa Ilocos Norte na kung saan marami daw mga ghost and substandard project sa Ilocos Norte. So ngayon mga kababayan, at ang sinisipan niya ay proyekto daw ni PBBM at ni Sandro Marcos. So ito po mga kababayan, ito po yung pinakalat ni Mandarahog. Ito. Pinag-check ng isang flood control project. Ang sabi, matagal na raw at pinabayaan. Ito. Pinag-check ng isang flood control project. Ang sabi, matagal na raw at pinabayaan lang. So, chinek yung detalye. Nagsimula pala nung 2017. Ilang taon na yon. At ang may hawak, St. Gerard, alam naman natin na pagmamayari ito ng mga diskaya. Kung nakita ninyo mga kababayan, si Mandarahog, nag-vlog siya. Yan yung matabang vlogger na binabayaran, no? Kasama ni Rosalinda. Yung kumakalat na video na inano ni Robin Padilla sa Senado, na ang sabi nila si Yussi Claire daw, boses daw ni Yussi Claire yon. Si Mandarahog at si Rosalinda, siya po si Mandarahog. Ito po yan mga kababayan. Ito po ha. Hanapin ko lang ha, Mandarahog. Isang vlogger ito ng DDS na pumunta ng Ilocos Norte. Ito po, Mandarahog. Ayan, Ilocos. Ayan na, mga kababayan, ito po. Nandito tayo ngayon sa Barangay Gabo. Ayan. Lawag, Ilocos Norte. Ayan. Kung saan ginagawa yung sa flood control mitigation project na dapat tapos na noong September 2025. Ayan. Kasama ito sa budget ng GAA 2025. Pero ngayon pa lang, ginagawa itong proyekto na to. So, malapit lang din ito sa DPWH Regional Office. Ang nakakapagtaka, yung amount ito na 47 million, Marcelo Family Hilo po. kahintulad ng amount ng proyekto doon sa Barangay Cabit. So ngayon mga kababayan, siya po si Mandarahog. So kung nakalagay po dito mga kababayan, September 12, 2025 contra completion date. Tapos March 25, 2025 ginawa. So, mga kababayan, meron po tayong patunay. Nag-vlog po siya doon mismo sa may kunting natira na hindi natapos. Yung kunting natira. Pero mga kababayan, yung pinakatayuan niya, ito po, shinare po ito ng kaibigan nating vlogger na si Comy Garcia. So ito po mga kababayan, panuorin niyo po yung video ni Mandarahog kung paano niya siniraan ang project sa Ilocos Norte. Lulu, nandito na ako sa pinuntahan mo. Ayan o. Bakit ito lang ang pinapakita mo? Ang linaw-linaw. Ayun. Lahat yun gawa na, Di ba? Bakit ito lang ang pinapakita mo? Ayan po lahat yun. Gawa na. Guys, nakikita nyo yun? Ayun, di ba? Yun yung pinanggalingan natin. Tingnan nyo gaano kalayo yan, guys. Ang layo niya, no? Tapos sa likod ko, ayun, kita nyo gaano kalayo? Ang haba niyan, pero ang pinapakita lang ni Tabachoy, di ba? Hanggang dun lang, di ba? Ayun guys, yun ang liit nun. Tapos ito pa, ayan, pag tumalikod ako, ang haba nun, di ba? Pero ang pinakita lang nung Tabachingching, di ba? Yung parte lang na yun na ginagawa, which is the, ibang phase na ng project na to. Ito po, completion date. Sumakto po to, September 2025, nagawa na po ito. Ito po yung nandun sa tarpaulin. Nandun sa dulo, ang pinakita ni Duque, di ba, ni Tabachingching, yung lang ginagawa. So, ikaw na mag-isip, di ba, kung anong goal niya, anong intention niya, so, papakita. sa totoo lang mga kababayan, yung pinakita ni Mandarahog, yan po yung pinakadulo ng project. Kung saan, hanggang dyan po yung budget. Yung dulo, pinakadulo po yan, panghuli. So ngayon, yung pinakadulo niyan, babadgetan na naman ulit yan. Kasi hanggang dyan lang kasi ang tatapusin. Kasi dyan lang ang aabot ang budget. So ngayon mga kababayan, sabi niya, bakit daw may ganitong proyekto, hindi natapos, hindi gawa?
Paano ba yan matatapos kung hanggang dyan lang yung project, hanggang dyan lang ang pinakadulo at kahuli na gagawin? Kasi the rest, may mga bahay kasi yan sa harap, hindi mo kasi siya pwedeng bakbakin dyan. Di ba? Hindi mo siya pwedeng tabunan. Kasi may mga bahay pa yan, i-concern at aayusin pa yung mga drainage na mga bahay dyan. Oo, so ito po mga kababayan, pakinggan nyo. Oh, pinakadulo po yan. Ilocos, Oh, ayan may mga bahay sa harap. Saan ginagawa yung sa flood control mitigation Completed na po yan. na dapat tapos na noong March, noong September 2025. Kasama ito sa budget. Oh. ng, Kita nyo may mga bahay sa harap. Kung idiretso mong simento yan, saan mo palabasin yung mga tubig niyan? Yung mga ginagamit nila araw-araw. Eh di mapuno yan sila dyan sa taas. Kaya kailangan yung mga drainage niyan, hanggang dyan po sa dulo ng bahay na yan, yung project. So ang the rest niyan, papunta doon sa harapan niya, sa likod ng nagkakamera, tapos na po lahat yan. 'Di ba? Ganyan po sila, mga kababayan. Ganyan po sila manira kay PBBM. 'Di ba? Ayan, nabisto na naman. Ayan po si Mandarahog. At ito, pakinggan nyo po kung paano po sila binayaran. Napapakita ng ginagawa. Pero itong tapos na parte, ito ang hindi niya pinakita. Ayan ang lalim niya, no? Alam Tapos niyo na ba yun kung ilang meters po ang nilagay doon na 12 meters daw po yan, palalim. So, napakatibay po nito. No? Pero, Tapos na yan eh. Kung hindi magigiba, di ba? Kasi pag ganyan, nililihis nila yung usapan, puro fake news lang. Di ba? Tapos na yung project na yan. Yung pinakadulo niyan, may mga bahay. So yung budget kasi at yung haba kasi ng project na yan, may limit po. Hindi po porkit makita mo dalampasigan ay lahat dyan lagyan mo ng seawall or seawall. So hindi po lahat ng seawall dyan lalagyan mo kasi yung harap niyan, mga private property yan. Yung mga bahay dyan, hindi po mapayag na lagyan ng seawall kasi may mga resort yan eh. Yung ito mga kababayan, yung likod ni Mandarahog, ayan, yung dulo na yan, yung harap ng dulo na yan, yung likod na yan, may mga resort yan, may mga nagmamay-ari, mga private property yan. So yung iba dyan, hindi po mapayag na lagyan yan ng seawall, kasi bakit mga kababayan? Resort yan eh. Pinagkakitaang ng kabuhayan nila yan eh. Kung lalagyan mo ng seawall yan, sana yung mga tao maligo. Kung simento na yan. Dagat yan oh. Tapos sabihin mo, putol, hindi tinapos. Diba? Yan, mga kababayan. Diba? O tapos, yung likod, ayan, hindi niya ipinakita. Hanggang dyan niya ang dulo. Resort kasi yan dito sa likod niyan. Private property na yan. Tapos ngayon, mga kababayan, hindi niya pinakita yung dito sa likod ng camera. Kung gaano kahaba at completed na. Diba? Sa utos na naman ni Sabit ito. Ito Late nun. Tapos ito pa, pag ayan Punta ko ang haba nun, di ba? Ayan, Pero ang tapos na pinakita yan, lang nung Tabachingching, di ba? Yung parte lang na yun na ginagawa, which is ibang phase na ng project na to. Ito po, completion date. Sumakto po to, September 2025, nagawa na po ito. Ito po yung nandun sa tarpaulin. Nandun sa dulo. Mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, ito po ay si Comy RG Garcia, no? Isang vlogger din, mga kababayan, no? Suportahan din po natin si Comy. Comy RG Garcia. Ayan. So, suportahan po natin. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ganyan po sila gumawa ng issue para masira lang si Pangulong Bongbong Marcos at si Sandro. Tapos meron pang isa, mga kababayan. Ito yung isa dyan. Saan ba yung isa? Ito yun, binara siya dito, mga kababayan. Pakinggan nyo. Hello sis, nahulog mo na ba? Hindi pa eh. Later lang, okay lang, medyo busy pa kasi ako. Okay na ba, Mandarahog? Mamaya lang siguro after lunch? Si Mandarahog. Ay, ganun ba? Sige, sige, walang problema. Hintayin na lang namin ha. Kasi kinukulit na ako ni Rosalinda at ni taga-Bukid eh. Okay lang, sabihin mo lang sila, medyo busy lang kasi ako ngayon ha. Alam mo naman, hindi lang naman yan trabaho ko. Meron pa akong tinatrabahong iba. Sige. Basta sigurado mamaya ha. Oo, no problem. Teka nga pala.
Hindi ba pwedeng 15K na lang instead of 30K? Kasi, actually sabi ni Madam, baka pwedeng 15K na lang. Kasi nga, yun lang naman ang tatrabawin nyo ngayon, di ba? Itong sa gold lang na ibinenta, yun lang naman ang sisirain nyo. Nako alam mo, sa totoo lang, kung ako lang okay lang ako sa 5,000 Kaya lang si Rosalinda at si taga-Bukid, hindi talaga sila papayag. Actually, sinubukan ko Oo, na si sabi ko Alfred mga po, 15K di Guzman. lang, pero ayaw talaga nila pumayag. Gusto nila 10K. Siyempre, kung sila may tig 10K, tapos ako 5K lang, unfair naman yun. So, 30 mo na lang. Tsaka, kita mo naman yung trabaho namin, kita mo naman kung paano namin siraan talaga itong administrasyon nito So, okay na yun, 30. Kila Placido, yung para sa kanila. Thank you, Be. O sige, 30K. Later lang ha. Papadala ko na sa'yo yung Gcash ko after lunch. Sige, antayin ko salamat sis. Bye. Okay, thank you, Mandarahog. Diba? Kita nyo? Ganyan sila. May presyo. Isang content, may presyo yan. Halimbawa, birahin mo to, yung about sa ginto na binenta ni PBBM, yung nakadeposit sa Bangko Sentral. Magkano yan? Isang content yan, 30,000, 15,000. Di ba? Kita nyo? So, magkano nga ba ang bayad ni kay Mandarahog nung pumunta talaga siya ng Ilocos para i-vlog at siraan yung project na kung saan tapos na. Ang dulo ang tinignan niya na kung saan yung dulo na yon ay hanggang doon po. Hanggang doon po yung project. Diba? Kita niyo mga kababayan. Kaya siya nabibisto Ito po yung project na sinira niya, mga kababayan, kay Mandarahog. Ito po. Nag-check ng isang flood control project. Ang sabi, matagal na raw at pinabayaan lang. So, chinek yung detalye. Nagsimula pala nung 2017. Ilang taon na yon. At ang may hawak, St. Gerard, alam naman natin na pagmamayari ito ng mga diskaya. Fast forward ngayon, andito pa rin. So kung ganito, talaga bang ngayon ang may kasalanan? O ito na yung pamana ng mga nagdesisyon nun? May nag-check ng isang flood control. At bukod doon mga kababayan sa malapit sa dagat, yun po ay kay PBBM. Hindi kay PBBM, sa administrasyon na ni PBBM yun, 2025. Tapos na. Ang pinakita niya, yung dulo na hanggang saan yung project. Tapos ngayon, yung pangalawang pinakita niya, na sira daw, na bulok na, nabagsak na, inanod na ng ang pinakita niya ay 2017, October 14, 2017, project po ng St. Gerard. So ngayon po mga kababayan. Project. Ang sabi, matagal na raw at pinabayaan lang. So, chinek yung detalye. Nagsimula pala nung 2017. Ilang taon na yon. At ang may hawak, St. Gerard, alam naman natin na pagmamayari ito ng mga diskaya. Fast forward ngayon, andito pa rin. So kung ganito, talaga bang ngayon ang may kasalanan? O ito na yung pamana ng mga nagdesisyon nun? May nag-check Diba? ng isang flood control project. Kita ninyo? Tapos sasabi ninyo kay PBBM, samantalang 2017 pa naman yung nakalagay sa tarpaulin. 'Di ba? Yan ang mahirap kasi sa inyo. Tandaan ninyo mga DDS vlogger. Hindi lang kayo ang may cellphone. Okay lang sana kung nag-content kayo dyan, tapos tanggalin yung tarpaulin, itago ninyo, itapon nyo sa dagat or sa ilog para anodin. 'Di ba? Content kayo dyan, tapos pupuntahan ng ibang vlogger yung kinontentan nyo, tapos titignan yung tarpaulin, nakalagay 2017, tapos sa vlog mo, sabi mo kay PBBM 2025. Nga ka ngayon. 'Di ba? Pulong skiyot man, hello po. So yun po ang mali nila, mga kababayan. Ayan, fake news pa. Ma'am Dina Sugimoto, hello po. Ayan, fake news pa ng fake news. Ma'am Isabelita. Ayan. Dapat yung mga gumagawa ng fake news, wag nang bigyan ng chance na mag-vlog kung fake din lang din naman ang ginagawa. Loko talaga mga DDS, mga sinungaling. Totoo yan, Ma'am Mahira Lopez. Di ba? Naku, tignan mo yung tao na yan. Kung maglakad, bukaka na, sama pa ng ugali. Fake news pa more, nabubuking. Tignan mo, Mandarahog, anong ginagawa mong content ka ng content dyan? Hindi mo iniisip, marami ding mga Ilocano na noon tahimik, ngayon nagsasalita na. Kasi bakit? Mga Ilocano noon, tahimik sila, ayaw nila ng gulo. Kasi mga Ilocano kasi workaholic yan. Pero marami ding Ilocanong vlogger, tandaan mo yan, Mandarahog. At minsan, huwag kang magkamaling gumala dyan, baka mabugbog ka ng mga residente dyan sa ka-fake newsan mo.
Sinisira mo yung lugar nila. Nako, di ba? Ayan na, mandarahog. Fake news ka kasi. Ayan, ang napapala mo. 'Di ba? Para kang si Jason sa at saka si Bobby Tiglao. Post kayo ng post ng mga faking medical record ni PBBM. Mismo St. Luke's na ang nagsabi na hindi sa kanila galing 'yun at saka alam nila na kapag ka-record ng presidente or anumang opisyal ng bansa ay bawal ilabas 'yun kasi confidential 'yan. 'Di ba? Naku, tapos maglalabas kayo ng ganyang issue. Hindi ba kayo nag-iisip? Mga confidential 'yan? Record. Medical record ng presidente yan. Hindi mo basta-bastang ilabas yan. Hintayin mo na ang mismong president or bulletin ng Malacanang ang maglabas dyan or ang tagapagsalita ng Malacanang. Tapos magugulat yun na uuna kayo. Kaya ngayon, tignan nyo. Okay lang sana kung nauna kayo, kung tama. Nauna kayo, fake news. Peke. Anong kahinatnan ninyo ngayon? Kulong kayo. Naku po. Ayan, ito Tignan natin na. Ayan. Medical record ni PBBM. Fake NBI. Ito na. I'm sorry, yung kumalat lang po kahapon na fake medical document supposedly detailing the president's condition is our law enforcement agencies going to take action, investigate where it came from, who's behind it. Dapat lang tingnan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon, kalusugan ng Pangulong. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod dito. Thank you. Okay. Diba?